Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Batiin mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, kamusta ka? Sa kabila, sabihin mo, alam ko blessed na blessed ka. Praise the Lord. Sige po, tayo ay makakaupo na. Ayan. So, praise the Lord. Amen. God is good. And all the time. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po mag-pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa'yo. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain ngayong gabi. Hallelujah. I declare, Panginoon, that your word will not just inform us, but Lord, it will transform us. Hallelujah. Thank you, Lord, for tonight. We are going to receive, hallelujah, a great teaching, Panginoon, a great revelation that comes from you. Hallelujah. And Lord, we declare that we are not a foolish builder, but Lord, we are wise builders. We will hear your word and we will apply it in our lives. Thank you, Lord. We love you. To God be all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So, gusto ko pong simulan yung preaching ko ngayong gabi through a testimony. Amen. So, ako po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpapasalamat sa Lord sa pag-iingat niya, amen, sa aming mabait na anak, amen, si Rosh. Hallelujah, ito po ay nangyari lang po kahapon. Pagkasundo po namin sa kanya sa school, sa nursery, ay dumiretso po kami, amen, sa aming pangalawang bahay. Lagi po kasi kaming nandoon, kaya parang doon na kami nakatira. Amen. At habang kami po ay kumakain, nakiki-birthday, amen, ay napansin ko po na merong parang puti sa kanyang ilong. So sabi ko, Rosh, halika nga dito, tanggalin natin yung kulangot mo, sabi ko. Tapos, nung pagtingin ko sa ilong niya, hindi siya dumi, kundi isa siyang bilog. Amen, na nakasiksik sa dito niya. Anong tawag doon? Yung beads ng bracelet. Amen, nakasiksik sa niya, sa dulo na, sa loob na talaga ng ilong. At nakikita mo talaga na yung paligid niya is para na siyang nagdudugo. Kasi siguro sobrang na siya, malalim na. Amen. So, una, we tried na mag-first aid, kunyari. Amen. Pero hindi kami nagtagumpay. Amen. Pero doon pa lang, deep inside us, nagpe-pray na kami na, Lord, this is a testimony. Amen. So, to cut the long story short, napagdesisyonan namin, I thank God sa buhay ng mga nakatira doon, ang life group namin, tsaka Moss family, praise God sa kanilang buhay. At sinamahan nila kami na pumunta sa medical center na malapit doon sa kanilang bahay. At pagdating namin doon, walang pediatrician na duty, pero praise God, merong specialist na nandun, ENT, amen. So, hindi na kami dumaan sa queue, wala nang token number, wala nang antay. At yung mismong nakaupo doon sa reception is, tumayo talaga siya, iniwan niya yung kanyang mga inaasikasong mga customers at sinamahan niya kami sa taas. Pagdating doon, pinaliwanag sa amin nung ENT, nung specialist, sabi niya, una tinignan kung ano yung nasa ilong ni Rosh at sabi niya, ganito ang gagawin natin, itatry ko na alisin, pero kapag hindi natin naalis, kailangan nyo siyang isugod sa emergency. At ang gagawin nila, kapag hindi nila na alis, kailangan daw surgery at hindi daw yun gagawin ng walang anesthesia kasi masakit daw yun. Parang binriefing na kami na kung ano ang mangyayari, pero parang alam niyo yun, yung hindi ko ma-explain, pero para akong yung nagpe-pray na
groanings. Amen. Alam niyo yon, speaking in tongues, ayan, hindi ko na siya pinapakinggan, nire-rebuke ko, walang surgery mangyayari. At ayun, yakap siya sa amin kasi nagwawala na si Rosh kasi siguro masakit, ganyan. Tapos, inano niya, tinanggal niya, pangatlong beses, pangatlong try niya, doon niya palang natanggal yung bilog beads ng bracelet. At after nun, doon lumabas yung madaming dugo sa ilong ni Rosh. Ayun, praise the Lord. To God be all the glory. Walang surgery nangyari. Praise God sa pag-iingat ng Panginoon. And ang isa pa pong pinagpapasalamat namin is yung binayaran po namin is very less compared kung ano dapat yung talagang bayad sa isang specialist na doktor. So praise God, hindi lang niya basta iniingatan ang ating mga physical na pangangatawan, even ang ating financial palagi niyang make sure na protected. Amen. So praise the Lord. At ayun, namutla daw kami kahapon, pero bilang mga magulang, syempre, ang ating mga anak ay kung anong mangyari sa kanila, talagang ang kaba at pero praise the Lord, ayan, tinuturuan tayo ng Panginoon. At nakausap ko din yung school kanina and they were very sorry at sabi nila, imimit daw nila yung kanilang mga staff at ang mga teacher assistants para hindi na daw mangyari ito sa ibang bata or maulit pang muli. Amen. So, to God be all the glory. Amen. So, balik po tayo sa ating topic for tonight. Ito pong binasa ng ating kapatid na si Sis Crystal, amen, ay this passage is actually Jesus' closing remarks during nung sermon niya on the mount. Sermon on the Mount. Amen. Bali, ang nangyari po, Jesus was baptized, nabaptismohan si Jesus. He fasted and he prayed and he was tempted. After nun, nag-start siya ng kanyang ministry. After niyang simulan ng kanyang ministry, tinawag niya yung kanyang mga first disciples at nagsimula na siyang mag-preach. Amen. At yung the Sermon on the Mount, nag-share siya ng napakaraming teachings that is full of wisdom and truth. Amen. It is the most profound speech ever given. Amen. It is Jesus' most well-known teaching and one of the famous speeches ever. Amen. Dineliver ito ni Jesus more than 2,000 years ago, pero yung implication ng teaching na to is still relevant until today. Amen. Dito sa preaching na to ni Jesus, dito natin pag-aralan yung the Beatitudes, salt and light, yung sinabi ni Jesus na you are the salt and light of the world. Nagturo siya about law, about anger, about adultery, lahat, about love for enemies, about giving to the needy, prayer and fasting, lahat yan tinakal ni Jesus. Amen. Money and possession, judging others, effective prayer, lahat, the golden rule, the narrow gate, dyan natin mababasa lahat. Amen. The tree and its fruit through disciples. At inend niya yung kanyang preaching by giving us an illustration of building a house. It is like Jesus telling us that, binigay ko na sa inyo lahat ng wisdom. I have given you a lot of wisdom, a detailed list of instruction, an informative guidance. But your action will distinguish what kind of a hearer you are. Amen. Kapag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ano yung action natin after nun? Hear and forget? Amen? Or hear and apply? Amen? Sabi ni Jesus, we are builders. Amen? It's either wise builder or a foolish builder. Amen? So tayo pala ay mga builder, mga engineer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, engineer ka pala eh. Amen. Dapat palang tawag sa'yo dito, Muhandes. Amen. Muhandes. Ito Muhandes to si Sis
Muhandes Mavek, amen. Praise God. Sabi ni Jesus, binigay ko na ang design ng bahay na dapat mong itayo. Binigay ko na yung design ng buhay na dapat mong itayo. What kind of a builder are you? Amen. Are you a wise builder or a foolish one? Are you building upon a rock or sand? Are you just hearing the word or hearing and acting on it? Amen. So tonight po, our goal is to evaluate ourselves as to where we are building our lives on. What is the ground beneath you? Amen. Are we already able to build a strong foundation? Are we determined to trust God and keep on trusting Him even in the most difficult situation and painful time of our lives? Certain ba tayo, sigurado ba tayo na kapag bumagyo, kapag yung flood waters arose, our spiritual house will not collapse into ruins? So to answer those reflection questions, let us first study and discover kung bakit ba inihalin tulad ang hearers ng Word of God sa isang builder. So sa illustration po ni Jesus, nagbigay siya ng two kinds of hearer of God's Word. Let us notice po na both builders hear the Word. Pareho po silang nakapakinig ng preaching ni Jesus, ng Word ni Jesus, ng wisdom ni Jesus. Amen. Parang tayong lahat dito, amen, nakikinig. Amen. Pareho silang alam kung ano yung sinasabi ng Scripture. Jesus speaks of two men, two houses, one storm, different outcomes. Amen. Una, wise builder. Sabi sa Luke 6:48, it is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the flood waters arise and break against that house, it stands firm because it is well built. Amen. So yung mga wise builders daw, eto yung nagdidig deep, amen, inaalam kung saan yung dapat nilang tayuan ng foundation. Hinahanap yung solid rock. Amen. Kaya naman kapag bumaha at binaha itong bahay na ito, it will stand firm kasi well-built. Matibay ang pagkakagawa. Amen. Yung foolish builder naman daw, sabi sa Luke 6:49, but anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without foundation. Amen. When the floods sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruins. Amen. Napaka-foolish nga, no? Sino bang magtatayo ng bahay na walang pundasyon? Amen. Baka ulan pa lang, amen, give up na yung bahay. Amen. So what is the key difference? The key difference here is the foundation. Bakit inihalin tulad ni Lord ang ating pananampalataya sa pundasyon ng bahay? Ano ba ang maaari nating mapulot, amen, sa quality at characteristics ng isang pundasyon? Unang-una, the foundation determines stability. Sabi po sa Proverbs 10:25, when the storms of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. Amen. A strong foundation keeps the house standing firm during storms, during floods, and even earthquakes. Kapag ang pundasyon ng bahay ay mahina, panigurado, kapag dumating ang ulan, ang bagyo, baha, lalong-lalo na kapag lumindol, it may lead sa pagguho o pagkasira ng bahay. Amen. Kaya sa pagpapatayo ng bahay, if you are capable of spending much sa finishing, sa mga furniture, sa landscaping, sa mga dekorasyon ng bahay mo, dapat mas willing ka and mas ready kang mag-invest sa foundation. Amen. You must be sure na yung foundation na itinatayo mong bahay ay kaya niyang i-handle, amen, kaya niyang sambutin yung load,
yung bigat ng gusto mong bahay na ipatayo. Amen. Kasi naman baka naman meron kang sa isip mo, meron kang plano na after some years kapag nagkaroon ng budget ulit itong ground na bahay, papa-extend ko to hanggang third floor. Eh yung pinagawa mong pundasyon pang ground floor lang. So magiging unsafe siya. Amen. Hindi na siya safe. Ayan, kung ang bahay na gusto mong ipatayo ay may balak ka palang i-extend, dapat ready ka, amen. Doon pa lang tinibayad mo na yung foundation, amen. So ako po, I'm not an engineer by profession, amen. Pero ayan, I don't want to be misinterpreted, amen. Pero working in a construction industry for the last almost 10 years, amen, meron na tayong medyo ideas about these things, amen. Kaya nga minsan, nagkakaroon ng discussion si architect at saka si engineer, amen. Kasi si architect gusto ng architect palagi aesthetic, amen. Maganda, modern, amen. Pero lalo na kapag ang architect mo ay malasa, hahadid, amen. Yung mga parang imposibleng maitayo, amen. Pero si engineer, ang concern niya palagi yung safe. Amen? Safe ba to? Safe ba tong design na to? Yung boss ko, ang lagi niyang linya dyan, no. It's a fatal mistake. Lagi niyang sinasabi kapag hindi safe yung ginagawang design. So ang ginagawa niya, pinapa-revise niya either yung design na gusto or yung structural elements dapat mas ibaguhin pa, mas i-upgrade pa para maging tugma. Amen. So ganun din po sa ating spiritual life. A strong faith in God keeps us steady in life's trials, challenges, and spiritual battles. Amen. Kaya kung gaano tayo ka-excited na ma-experience yung great and mighty things that God has prepared for us, kung gaano tayo ka-excited sa mga miracles at testimonies na gagawin sa Lord sa buhay natin, dapat ganoon din tayo maging eager, amen, na mas maging malalim yung ating pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon. Amen. Kasi kapag ang pundasyon natin kay Lord ay malalim at matibay, kahit na anong dumaan na pagsubok sa buhay, kayang-kaya nating mapagtagumpayan. Amen. Kapag ang pundasyon natin na kay Lord, unshakable tayo. Amen. Kaya nga nagkakaroon yung ibang tao ng misconception kapag nakikita nila yung mga Kristiyano, di ba po? Akala nila pag Kristiyano na, hindi na nagkaka-challenge, hindi na nagkaka-trials. Parang ganito, sabi nung ka-work mo, o kaya ka-flat mo, o kaya kakilala mo, sis, o kaya naman, bro, attend na nga lang din ako sa inyo. Gusto ko na lang din maging Kristiyano. Kasi inong-obserbahan kita, sis, bro, parang hindi ka nagkakaroon ng mga challenges, ng mga trials. Parang lagi kang masaya. Amen. Parang lagi kang nalang positive. Parang lagi kang nakakatanggap ng good news. Amen. Well, sana nga ganoon na lang kapag Kristiyano di ba po? Sana ganoon talaga, pero hindi po kasi ganoon. Being a Christian doesn't exempt us from having challenges. Amen. Akala nyo ba si pastor doon na nasa Pilipinas na ba ngayon? Amen. At si Pastora Lani, hindi na sila nakaka-encounter ng challenges sa buhay nila. Amen? Tayo pa lang na mababait. Amen? Isa ng malaking challenge sa kanila. Amen? Joke lang. Amen? Of course, meron pa rin silang na-encounter na mga challenges. Hindi lang halata kasi they are founded on a solid rock. Amen? Let us praise God po sa buhay ng ating mga spiritual parents. Amen. So, simply put po, ang kaibahan lang natin sa mga wala pa sa Panginoon, sila dumadaan pa sa mga problema. Tayo, hindi problema ang dinadaanan natin. Amen. Kundi trials lang at challenges. Ano bang kinaibahan? Ano bang kaibahan ng dalawa? Amen. Ang problema po at ang trials ay magkaiba. Amen. Ayan.
Ang ang mga problema po, ito po yung mga sitwasyon na nagdadala sa atin ng mga difficulties na kailangan pang i-solve. Kasi nga problema, so wala pang solusyon, kailangan mo pang hanapin yung solusyon. Ang trials, ito po yung mga sitwasyon that test our character, our faith, and our endurance. Ang mga problema po, ano po yan, unwanted, nakaka-stress at burdensome. Pero ang mga trials, ang tingin natin sa mga trials is an opportunity for growth and purification. Amen. Ang focus ng problems, obstacle or difficulty causing inconvenience or harm. Ang trials naman po, it's deeper and more life-impacting that test our ability, strength, and resilience. Amen. Ang problema, ang binibigay niyan sa atin, frustration or worries. Pero kapag trials, ang binibigay niya sa atin, motivation and determination. Amen. Kaya ayusin po natin ang ating mga language. Wala tayong problema. Amen. Walang problema. Amen. Pangalawa, the foundation is hidden but crucial. Nakatago ang mga foundation ng bahay, pero ito po ay pinaka-importante. Isaiah 33 verse 6, in that day, He will be your sure foundation, providing a rich store of salvation, wisdom, and knowledge. The fear of the Lord will be your treasure. Amen. The foundation is usually not visible. Amen. Hindi ko alam sa inyo, pero hindi pa po ako nakakita ng bahay na nakalitaw yung foundation. Amen. Yun ay nasa ilalim ng lupa. Amen. But it is the most critical part of the structure. Ang foundation ng isang bahay, ayan nga, nasa ilalim siya ng lupa. Hindi siya visible sa ating mga mata. Pero ito ang pinaka-importanteng elemento ng isang gusali. Kasi kagaya ng nasabi natin kanina, ito ang magdedetermine kung gaano ka-stable ang bahay mo. Kagaya ng faith natin, amen? Our faith may not always be seen outwardly, but it supports everything we do in our life. Amen. Hindi naman tayo kapag naglalakad, nakikita mo, ay, ang faith nito mga 70%. Amen. Hindi nakikita. Amen. But our thoughts, our decisions, and actions reveal what kind of foundation we are standing on. Amen. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mag-decide, kung paano tayo kumilos, dito nakikita kung anong klaseng pundasyon meron tayo. Amen. Pangatlo, foundations take time and intention to build. Amen. Hindi siya ganoon kadaling itayo. Kailangan ng time and intention. Amen. Colossians chapter 2 verse 7, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in your truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen. Laying a foundation requires planning. It requires digging deep and using strong materials. Amen? Base nga po sa experience ko sa kung saan ako nagtatrabaho ngayon, kapag nag-start po ng project, usually, kailangan po ng enough time to plan. Amen? Merong tinatawag na mobilization period. Amen? Kahit na ready na yung kliyente, financially ready na yung pera niya, hindi pwedeng mag-start overnight. Amen? Of course, nariyan dapat yung kompleto. Dapat yung drawings, kompleto yung mga plano, kompleto yung mga bill of quantities, amen, mga permits, mga insurances, at marami pang iba. Amen. Aside from this, dapat ready din yung site. Amen. Sa mga projects nga po namin, bago mag-umpisa, pinapa-soil analysis muna yung plot, pinag-aaralan kung anong klaseng foundation ang kailangang itayo doon, kung hanggang saan yung water level, maraming pinag-aaralan. At after ng analysis na yon, doon pa lang sila bibigay ng recommendation o ganito kailangan ang gawin nyo sa lupa para tumibay, kailangan i-compact, kailangan ng road base, maraming
marami pang steps. Amen. Kagaya din sa ating buhay, building our spiritual foundation takes time and intention. Amen. Dapat pinaglalaanan ng oras. Dapat interesado ka sa pagpapatibay ng pundasyon mo sa Panginoon. Amen. Hindi naman pwedeng kakabaptize mo lang kahapon, gusto mo sa isang linggo, pastor ka na. Amen. We have to go through a right process. Amen. Of course, kailangan makilala mo muna ng husto kung sino yung Diyos natin. Paano? Simple lang. Studying His Word. Amen. Reading the Bible, meditating it day and night, and of course, hindi pwedeng mawala yung applying it in our daily life. Amen. Amen. Sabi sa Psalms chapter 111 verse 10, fear of the Lord is the foundation of true wisdom. All who obey His commandments will grow in wisdom. Praise Him forever. Amen. So the fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Bakit merong adjective na true wisdom? Ibig sabihin, meron ding false. Amen. Meron ding false wisdom. And we should be very careful, lalo na ngayon. Amen. Ang dami nang kumakalat na mga teachings, amen, na hindi biblical, amen. Alam nyo po, personally, I am very thankful sa church na ito, amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na dito ako belong, amen. Kasi dito, ang goal na inilagay ng Lord sa puso ng ating mga leader is hindi lang yung basta maparami, amen, yung miyembro, kundi dapat lahat ng miyembro disipulo, amen. Dapat lahat ng miyembro natututo, dapat nakabilang sa life group, dapat nagmamature, dapat may progress, amen. Dapat tumataas ang pananampalataya, dapat nagiging leader din, amen. Dapat equipped din ng Word of God, amen. Alam niyo po sa church na pong ito, dito po ako natutong mag-devotion. At alam ko, marami nang nagde-devotion sa inyong lahat. Amen. Dito ako natutong mag-aral ng salita ng Lord. Amen. At ginagawa ko po ito for the glory of God for almost, I think, mga 8 years na. Amen. Dito rin po ako nagkaroon ng desire ng passion na mag-yearly Bible reading where you can read the whole Bible in each year. And I am telling you, it really helped me overcome the trials that I faced in my life. Ang word po talaga ni Lord ang dahilan kung bakit ako naging matatag at hindi mag-give up. Amen. Alam niyo po, paano ba? One of the trials na masasabi kong napagtagumpayan ko is like, siguro mga 1 year ago now or more, should I say we, amen, encountered a challenge sa aming buhay that really tested me, amen. Alam niyo po, when that happened, I was in deep, emotional, unexplainable pain, amen. Nag-church ako, pero hindi ako makapag-worship, amen. Lumalabas ako kasi, basta. Lalo na pag nakikita ko yung taong dahilan kung bakit ako nasasaktan. Amen. Ina-assign ako mag-preach pero sabi ko, that time si Ninong Mark pa, sabi ko, ayoko. Amen. Hindi ko kaya. Amen. Kasi baka kapag nag-preach ako, ang ma-magnify lang is yung pain na nararamdaman ko that time. Amen. Kasi nung time na yon, siguro merong mix of galit and confusion na parang naiisip ko na, Lord, ang mindset ko, ang paniniwala ko that time, kapag nasa church ka, dito yung place na safe, amen, safe ka, safe yung family mo, safe yung marriage mo, safe lahat, amen. Pero hindi, ayun, hindi ko na lang po idedetalye pa, pero thankful ako sa Panginoon kasi dahil sa word niya, dahil sa pag-aaral ng salita ng Lord, doon ako nagkaroon ng
ng courage, amen, to fight for what is mine. Amen. Ang binigay sa akin ng Panginoon, binigay sa amin ng Panginoon, hindi pwedeng nakawin ng kaaway. Amen. Why I am sharing this, it is not to boast kung ano yung nagawa ko or nagagawa ko, but ang point ko is you will know that you are in the right church kapag yung church kung saan ka naroroon concerned sa individual growth natin as disciples of Jesus. Amen. Hindi lang basta mag-build ng mega church. Of course, desire din natin na maging mega church. Why not? Amen. For the glory of God. Pero ang heart po ng ating mga leaders is hindi makompromise yung quality, amen, ng mga disciples na napoproduce dito sa church natin. Amen. If you are just after your convenience, amen, magbago ka na. Amen. Kasi dito ipupush ka talaga. Amen. Not to become not only a better version of yourself, but to be the best version, amen, na plano ng Panginoon para sa'yo. Amen. Sabi po sa Proverbs 9:10, fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Amen. I remember po nung during PD2 or PD3 lesson namin, some years back, mga 2018 before mag-pandemic, if I remember it correctly, ang challenge sa amin ni Pastora was to memorize not 10 verses, not 20, not 30, kundi 100 Bible verses. Amen. Kaya sa mga estudyante ni Pastora ngayon sa PD3, binigyan ko na kayo ng hint. Amen. Actually, hindi na po maalala ni Pastora na pinagawa niya yun sa amin. Amen. Lahat ng mga kaklase ko sabihin niyo, amen. Sabi niya, nung nagle-lesson kami ng PD4 last time, sabi niya, ha? Ginawa ko ba yun? Sagot namin, opo, Pastora, ganyan mo kami kamahal noon. Amen. Kaya hindi kami papayag, Pastora, na hindi mo rin pagawa sa mga PD3. Sa mga nagpi-PD3 this year. Kaya talaga, be ready. Amen. Pero did that benefited us? Amen. Of course, greatly and amazingly. Amen. Nung nag-aaral nga ako for this preaching, napapareflect ako. And I was thinking, nasaan na kaya yung mga kaklase ko noon? Amen. Ano na kayang nangyari sa mga buhay nila? At alam niyo po, ang nasabi ko lang, praise God. Praise God, everything was not in vain. Kasi kahit na madaming bagyo yung dumaan sa buhay ng mga taong yon, amen, yung majority ay continuously serving God's purpose in their lives. Amen. Praise God. Kaya sa mga estudyante ngayon, estudyante din po kami, huwag po kayong mag-alala. Amen. Enjoy lang po natin. Amen. Mag-dig deep pa po tayo, magpalalim pa tayo, magseryoso pa tayo. Amen. Kasi hindi naman si Pastora ang aani niyan. Tayo din ang aani ng lahat ng pagpapagal natin. Amen. Mag-ready na kayo ng 100. 500. Amen. Pang-apat, different foundations, different outcomes. Two houses may look the same on the outside, but the foundation will determine which one survives. Amen. Sa binasa natin kanina, nakita natin yung outcome nung bahay na tinayo ng wise builder. Ang sabi doon, it stands firm because it is well built. Amen. Yung pangalawa, yung itinayo ng foolish builder, ang sabi, it will collapse into a heap of ruins. Amen. People may appear religious and good on the outside, but true living faith is proven during life's storms. Amen. Ang pag-serve po natin sa church, yung pagtugtog, yung pagsayaw, yung pagmimidya, pag-a-usher, amen, yung pagkanta, at yung mga iba pang ginagawa natin dito,
fruits lang po yan ng personal na relationship natin sa Panginoon. Kaya natin nagagawang mag-serve kasi kilala natin ng personal yung pinaglilingkuran natin. Amen. Kaya nga dito, ang instruction po sa mga ministry leaders, kapag may gustong maging part ng ministry, make sure na may discipler yan. Ganyan dito. Amen. If you are founded in the rock, if you are founded in Jesus, sa salita niya, you are unshakable. Amen. Hindi ka magko-collapse. Hindi ka maaanod. Amen. Kahit ano pa mang difficulties or challenges ang ma-encounter mo. Amen. Psalms 18:2, the Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Amen. Di ba sabi ko kanina, kailangan evaluate natin yung sarili natin. Ngayon, if you have rated yourself na yes, you are already founded on a solid rock, kung malalim ka na sa Panginoon, praise and glory to God. I am very happy and proud of you. Amen. But if there are some of you na founded pa rin sa fear, sa pride, sa emotions, sa love of the world, at nagde-desire na makapagsimula kasama ang Panginoon. Amen. Or if kayo ay nasa process pa lang ng paghuhukay, do not give up. Amen. Magpatuloy lang tayo sa ating journey dahil soon enough, magiging malalim din at matatag ang pundasyon mo sa Panginoon. Amen. Kagaya ni Peter, si Peter hindi naman siya nagsimula na bold agad. Hindi naman siya nagsimula na matapang agad. Amen. Nagsimula siya with a weak faith. Amen. Si Peter lumakad sa tubig papunta kay Jesus, pero he began to sink noong inalis niya yung mga mata niya kay Jesus. Amen. Nandoon yung faith niya, pero hindi pa ganon ka-firm. Amen. Ano pa? He almost failed, but was restored. Dininay niya nga si Jesus ng 3 times. Amen. Pero after resurrection, Jesus restored him. Ito po ang nagpapakita sa atin na even broken foundations can be rebuilt in Christ. Amen. Ano pa? He was transformed into a bold leader. After niya ma-receive yung Holy Spirit, Peter stood up and preached boldly to thousands at Pentecost. Amen. His foundation was made firm. Bakit? Kasi nagtiwala siya kay Jesus. Built on truth and power of Jesus. Si Peter, he started impulsive. Amen. Parang tayo minsan. Inconsistent. Parang tayo talaga minsan. Amen. But over time, his faith matured into something solid, something unshakable. Amen. His journey shows that even if our foundation starts weak, Jesus can make it strong. Amen. Are we building on the unshakable rock or shifting sand? Kasi for sure, storms will come. Winds will blow. Amen. Life will test what we're standing on. But kapag rooted tayo kay Jesus, the solid rock, we will not be moved. Amen. Kagaya ni Peter, we can rise from almost failure to becoming strong in God. Amen. Huwag po tayong mag-settle sa surface level lang na faith. Amen. Let us dig deep and anchor ourselves in God's Word and live with a foundation that lasts hindi lang sa buhay na ito but for eternity. Amen. Lagi po nating tandaan, Jesus is the only solid rock. All other ground is a sinking sand. Amen. Wala nang iba pang solid rock, si Jesus lang. Amen. So ang prayer ko po ngayong gabi is that we walk out today not just hearing the word, but building our lives on it. Amen? Steady, secure, and unshakable. Praise the Lord. To God be all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. Let us call Pastor Alani for the prayer.